Dalawang malaking barko, mga tol, ng PCG kasalukuyan ngayon, kasalukuyang bumubuntot at itinataboy ang China Coast Guard monster ship sa Zambales. Aba, ganito ngayon kalalakas at kaaangas, mga tol, ang ating mga PCG, no? Dalawang malaking barko. Hindi galing sa akin yan, mga tol. Pakita ko sa inyo yung title na balitang panonoorin natin. Galing to sa PTV Philippines. Yan, no? Dalawang malaking barko ng PCG. Yan, no? Kasalukuyang bumubuntot at itinataboy ang CCG monster ship sa Zambales, mga tol. Napakaangas naman talaga ng mga PCG natin ngayon. So isa to sa ating panonoorin at eto pa, no, mula naman to sa international news na WION. Sabi niya ang Japanese troops to be in Philippines soon. Sabing gano'n, no? Malapit na pupunta ang mga sundalo ng Hapon, mga tol, dito sa Pilipinas laban sa China, mga kapatid. Yan na, panoorin natin to maya-maya lang, pero unahin muna natin tong balitang to mula rito sa PTV Philippines. About nga dito sa West Philippine Sea, sa Zambales, kung nasaan, mga tol, pumasok ang monster ship ng China na kasalukuyang ay binubuntutan ngayon ng ating PCG at itinataboy, mga tol, no? Bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Tiniyak ng National Maritime Council ang suporta ng pamahalaan sa mga maingisda sa ating mga teritoryo. Mariin namang kinundina ng NMC ang illegal na presensya ng monster ship ng China sa karagatang sakop ng Zambales. Yeah. Si JM Pineda ng IBC sa Balitang Pambansa. Alan, dalawang malalaking barko na ng Philippine Coast Guard ang bumubuntot at tumataboy ngayon sa Chinese monster ship 5901 sa Zambales. Yan, no? Dalawang malalaking barko ng Pilipinas, mga tol, no, ang bumubuntot at itinataboy ang China Coast Guard monster ship. Biruin mo, kung noon tayo binubuntutan at tayo ang ipinagtatabuyan, mga tol, ngayon tayo na gumagawa nun. Yan ang matagal na nating hinihintay. No, kahit mula nung unang nag-reaction video tayo about sa mga kaganapan dito sa West Philippines, nababad trip tayo lagi kasi tayo yung binubuntutan, tayo yung itinataboy. Ngayon tayo na gumagawa nun. Good job yan, good job. Kasama dyan ng BRP Teresa Magbanua at BRP Gabriela Silang. Sa huling monitoring ng PCG, mas lumapit ang pwesto nito sa coastline ng Capones Island sa Zambales na may 77 nautical miles lamang. Napakalapit. Halos magdadalawang linggo nang nagpapaikot-ikot ang CCG sa bahagi ng karagatan. Kaya naman nananawagan na rin ng National Task Force West Philippine Sea, China na kusang alisin na ang barko sa ating exclusive economic zone. Oo, alisin na ng China yan. Kung talagang gusto nila at isinusulong nila ang kapayapaan, number one, mga tol, dapat marunong muna sila mag-comply sa sinasabi ng batas. Hindi yung batas nila masusunod, mga tol. Diba? Hindi naman sila pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Meron pa ring international law, meron pa ring batas na kailangan nilang kilalanin. Hindi porket na sila na yung may pinakamalaking naval forces, dapat almighty na sila. 'Di ba? Meron pa ring UNCLOS, mga tol. Meron pa rin tayong international law. At ang nakasaad sa batas, etong lugar na 'yan na kanilang pinag-iikutan o pinaglalayagan is parte ng Pilipinas at hindi na yan part ng China. 77 nautical miles mula sa Zambales, sasabihin pa rin ba nilang China yan? Napakatindi naman ng kapalmoks ng mga yan pag ganun. Alan, binigyang diin din ng NTF-WPS at ang NMC na iligal at mapanghamon ang hakbangin ng Chinese Coast Guard. Anila, ang ginagawa nilang tangkang regular deployment ng mga assets ay pananakot sa ating mga mangingisda. National Task Force for West Philippine Sea, binigyang diin. Binigyang diin na illegal at mapanghamon ang hakbangin ng China Coast Guard. Mga tol, etong China Coast Guard ay dapat nagbabantay sa kanilang karagatan. No? Doon lang within 200 nautical miles ng karagatan nila, mga tol, exclusive economic zone nila. Pero kahit sa elementary student mo ipakita yung mapa, mga tol, 'di ba? Hindi na nila masasabi na yung ganito na lang kalapit, no, sa mapa part pa rin ng China. Biruin mo 77. Lumapit pa nga ng 54 nautical miles tong monster ship ng China. 'Di ba? Sa Zambales, mga tol, ganong kalapit. Imagine mo 'yun, ha. Ano pang natirang karagatan sa atin? 'Di ba? But
bakit pumapayag tayo na mangyari yung mga ganyang bagay sa mahabang panahon? Buti na lang talaga mga tol, yung gobyerno natin ngayon hindi na pinapayagan yung ganito. Lalong-lalo na ngayon meron tayong 2016 arbitral ruling, panghawakan natin yun, inilaban natin yun eh. Credits nga pala sa dating presidente kay Pinoy dahil administrasyon niya yung nagsampa ng kaso sa Court of Arbitration. No? Nakakapanghinayang nga kasi yung pumalit sa kanya mga tol, hindi pinahalagahan yung pagkapanalong yan ng Pilipinas. Na naghahanap buhay malapit sa Bao di Masinloc. Sa kabila niyan, tiniyak ng task force na hindi nila papayagan at patuloy na mahaharangi ng mga posibleng hakbangin ng China sa loob ng ating teritoryo. Hindi rin naman titigil ang ating pamahalaan na suportahan ng mga Pilipinong mangingisda na naglalayag sa West Philippine Sea. Samantala, kasabay niyan ay siniguro naman ng Armed Forces of the Philippines ang pagpatrolya din sa loob ng Philippine EEZ upang suportahan ang CCG at BFAR. Mula sa IBC 13, ako si JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Ang nakakatuwa lang mga tol, nakikita natin na talagang pumapalag na ngayon ang ating mga PCG. Unlike before, di ba? So talagang good job, ipagpatuloy nyo lang. Ayan, dalawang malaking barko ng PCG ang kasalukuyang bumubuntot at itinataboy ang China Coast Guard. Ganyan sila kaangas ngayon. Ngayon, panoorin natin tong international news na to mula sa WION. Sabing gano'n sa title, Japanese troops to be in Philippines soon? No? Question mark. No, dahil nga ang sabi ng Japan at Pilipinas may bago silang plano na baguhin ang level ng kanilang kooperasyon. So panoorin natin tong balitang to mula rito sa WION. We now shift our focus towards Southeast Asia. As per reports, for the first time since World War II, Japan's military forces might soon step foot on Philippine soil. Might soon steps signaling on. Japan's intention to build a After daw ng World War II, ito yung kasing huling pagpuntar ng mga sundalong Hapon dito sa Pilipinas. Pero hindi bilang kaalyado natin, kundi para sakupin tayo noong mga panahon na yon mga tol. So, after nun mga tol, sa unang pagkakataon, sabing ganon, ang mga sundalong Hapon ay maaring pumunta ulit sa Pilipinas pero hindi na bilang mananakop bilang kaalyado nating bansa laban sa tensyon na nangyayari dito sa West Philippine Sea. A robust defense Philippine soil, signaling Japan's intention to build a robust defense framework amid the rising tensions in the region. Japan's Foreign Minister Takeshi Iwaya is in Manila this week, reportedly to finalize the details of a major defense agreement. Iwaya's two-day visit reportedly aims to deepen ties between Japan and the Philippines under their strengthened strategic partnership established in 2015. So ang layunin is mas lalo pang pagtibayin, no, yung ugnayan o yung kooperasyon ng Japan at ng Pilipinas mga tol. Philippines under their strengthened strategic partnership established in 2015. Key discussions reportedly revolving around defense, security, and development cooperation. Defense, security, and development cooperation. At the center of these talks, reportedly, is the Reciprocal Access Agreement, Reciprocal. signed last July. This pact allows military forces from both countries to operate on each other's soil for joint exercises. Parang visiting forces agreement yon ng Amerika at saka ng Pilipinas. While the Philippine Senate has already ratified the deal, Japan's parliament is yet to give it the green light. Experts predict Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba could push this agreement through soon, and the Philippines Department of Foreign Affairs reportedly stated that Iwaya and his counterpart Enrique Manalo are enhancing this partnership and exploring new avenues of cooperation. And this alignment with Japan is no coincidence. As per experts, it fits neatly into Tokyo and Washington's broader strategy to counter China's growing influence in the region. Tokyo has reportedly already supplied the Philippines with advanced radars and Coast Guard ships. Oo nga.
demonstrating its readiness to back Manila against potential threats. So ayan ipinapakita lang mga kapatid na handa na no, na suportahan ng Japan to back Manila mga tol sa nangyayari ng pagiging agresibo. Kasi naman mga tol, hindi naman talaga natin maitatanggi. 'Di ba? Napaka-agresibo ng China. Kahit nga itanggi nila ng napakaraming ulit, itanggi nila ng maraming beses na hindi sila ang nagsisimula ng gulo. At lagi nilang sinasabi na ang Pilipinas ay nagpapapasok ng external forces dito na nagpapalala ng tensyon. Kahit na paulit-ulit nilang ipagsigawan yung naratibo nilang ganyan, doon pa lang sa sinasabi nilang hindi nila nire-recognize ang 2016 arbitral ruling, doon pa lang alam mo na agad kung nasan yung wrong side eh. 'Di ba? Doon pa lang sa pagpapadala nila ng mga barko sa exclusive economic zone ng Pilipinas, alam mo na agad mga tol kung sino yung mali eh. Doon pa lang sa pagpapadala nila ng monster ship, 54 nautical miles mula sa dalampasigan ng Zambales, masasabi mo pa bang sila yung nasa katwiran, sila yung nasa kapayapaan at ang Pilipinas ang nagsisimula ng gulo? Kadalasan mga tol, sino ba yung nagsisimula ng gulo? Yung nanunugod o yung sinusugod? Di ba? Pero mo, eto Pilipinas nananahimik. Yung mga barko ng China umabot na sa atin, tapos sasabihin nila tayo pa nagsasagawa ng provokasyon. Di ba? Kaya ito mga kapatid ang nangyayari. Merong mga like-minded country tulad ng Pilipinas mga tol ang sinusuportahan ng ating laban. Kasi maging sila nakakaranas din mga tol ng pang-aapi, ng pambubuisit nga no sa kamay ng mga Coast Guard ng China. Katulad na lang halimbawa nitong Japan, di ba? Meron din silang issue sa China katulad nung nila, yung Senkaku Island nila mga tol. Napakahabang panahon na hindi pinapansin ng China yon. Tapos nung nalaman ng China na posibleng ito ay mayaman sa langis, ayan, nagpupumilit sila, sinasabing kanila rin. My goodness. Additionally, a trilateral meeting earlier this week between the US, Japan, and the Philippines underscored the unity of these allies. The leaders of all three countries reportedly agreed to deepen cooperation in economic, maritime, and technological sectors. Nice. But why does Japan view this alliance as essential? Why is it important? The answer lies in its own security concerns. Earlier this month, Chinese naval exercises hinted at a potential blockade near Japan's Okinawa Islands. Di ba? Kaya mga tol, natin sila like-minded people. Kasi maging sila mga tol ay nakakaranas din ng ginagawang aggressive tactics nitong China. Threatening Japan's ability to respond if China invades Taiwan. But Japan is not stopping with just the Philippines. Tokyo is also finalizing an agreement with Indonesia to co-develop a warship for the Indonesian Navy. While the specific... Laki ng bansa ng Indonesia, no? Titignan mo, itong nasa ilalim mo. Yan, bansa ng Indonesia, yan dilaw rito. Sa Pilipinas, ito Taiwan. Ito yung Japan. Japan, mas malaki pa yung Japan kaysa sa Pilipinas, no? Titignan mo, laki ng Japan, no? Hanggang dito yan, Tapos ito yung Indonesia, laki. Specifics remain under wraps. Analysts believe the design could borrow from Japan's cutting-edge destroyers tailored for Indonesia's needs. According to experts, over the past few years, Japan has strategically strengthened its partnerships across Southeast Asia. Adding that former Prime Minister Fumio Kishida laid the groundwork for this approach, aiming to form a coalition of like-minded countries to counter Beijing's ambitions. And this strategy is not just talk. Japan is reportedly engaged in discussions to co-develop a next-generation fighter jet with the UK and Italy. It is reportedly also bidding to partner with Australia on a new class of frigates inspired by its warships. Indonesia's upcoming warship is reportedly expected to be a versatile asset, capable of patrolling offshore areas and conducting anti-submarine operations. For Jakarta, this is reportedly a critical step in protecting the Natuna Islands. For Tokyo, it reinforces its position to form a defensive ring. Sa madaling salita mga tol, ay dapat itatak sa utak ng China na hindi nila kayang takutin
ang mga bansa, no, dito sa ating rehiyon, no, dito sa mundo para maging sunod-sunuran sa kanilang gusto. Hindi pwedeng mangyari na kung ano yung matipuhan nilang lugar, sasabihin nilang kanila. Hindi po pwede yun, di ba? Hindi po pwede na makuha nila yung mga yan sa pamamagitan ng pananakot nila. Kasi itong mga bansang to na tinatakot nila, katulad na limbawa ng Pilipinas, di ba? Taiwan, Japan, magkakampi-kampihan yung mga yan para kontrahin sila, at imbis na isa lang ang kalaban nila, magiging marami. Sakit ng ulo ng China yan. These shared threats have reportedly united Japan with countries in the region, all seeking to secure their interests. O, di ba? Tulad nitong Japan, dami niya ng mga nakakasamang bansa, kasama na Pilipinas. Balikan natin yung sinabi. United Japan with countries in the United Japan with countries to secure their interest, mga tol. region, all seeking to secure their interests against Beijing's growing assertiveness. Against Beijing, growing assertiveness, sabing ganun. As Japan continues to make potentially calculated moves to bolster its regional alliances. Diba? Hindi pwede kasi talaga yung gustong mangyari ng China na akin yan, akin yun, atin yan, atin yun. Lahat ng matipuhan nila, kanila eh. Dati 9 dash line lang, ngayon ginawa na nilang 10 dash line. Biruin mo walang sabi-sabi mga tol kung anong matripan nila. Baka sa after 5 years, after 10 years, maging 11 dash line na yan, 12 dash line na yan. Diba? Grabe tong mga to eh. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.